Oh, shoutout sa inyong lahat. Coffee tayo? Mm. Mm. Faceless raw. Faceless raw. Tawagan mo ko. Kukuha lang ako ng foods. Oh, good morning. How are you? Nga pala, marami nag-comment sa akin kahapon. Hindi ko alam kung isa to sa mga bet ka ni Bernard. Actually, ayoko na sana tong ulit-ulitin. Para doon sa nag-message sa akin. Pinagkakalat daw ng mga tauhan ni Bernard na ako daw may utang. Na masama daw akong tao. Sa totoo lang, money hindi naman issue sa amin ni Brenchong ang pera noon. Naging mabuting kaibigan din naman siya. Ganun din naman ako sa kanya. Okay. Kahit minsan, hindi namin pinag-usapan ng pera. Halimbawa nun, tatawag siya sa akin, pare, pera mo ng 20 million. Immediately yun. Walang 5 minuto. Sabi ko, pare, punta ka rito, pick upin mo. Maraming beses na ganun. Naubos siya sa mga kabit niya. Yun ang nagpahamak sa kanya. Kasi nung kami magkasama, lahat ng mga kabit niya hindi makaporma. I will just give a certain amount of money for them. Ako mismo yung nagbibigay. Lalo yung mga sugarol niyang kabit.
Yung Tintin Bautista, walang hiya talaga yon. So I do believe yun ang sumira sa buhay niya. Pero gusto ko malaman nyo, lalo na ng mga kabit, hindi ako tauhan ng kabit nyo. Mabuting kaibigan sa akin yan, best man ko nga yan nung kasal ko eh. Gusto ko malaman nyo, marami siyang utang sa akin. Alam ko pare, nandiyan ka sa Beverly Hills, narinig mo to. This is the last time na sasabihin ko. Sa'yo to. Pare, baka gusto mong isoli lahat nung pera ko na pinampagawa ko nung buong 35th floor ng Legrand. Hard-earned money ko yan sa mga plaisdaan ko. Hindi naman ako katulad yun na mahilig sa mga monkey business, pare. Hard-earned ko yan. Sa pag-aalaga ng isda, palay, at iba pang kinita ng mga lupain ko. Basta yun lang pare. Lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng property ko, hahagipin ko. At kasali ka ron. Good morning mo sa inyong lahat. Kay Anino Anghel. May anghel sa lupa. Good morning, pare. Doon sa nagsasabing tauhan daw ako ni Bernard Chong. Hindi ho totoo yan. Hindi pa ako napakain nun kahit isang beses. Nung nakakulong ako, grabe yung paninirang ginawa nila sa akin. Hindi ko maipagtanggol yung sarili ko dahil nasa kulungan ako. Sinira nila ako sa social media. Hindi ko maipagtanggol sarili ko eh. Shoutout kay Ma'am Jaja Cap, Chris JTB, Team Kaskas, Dailinda Manog, May Tatay, John Ray Movie, Bugle Boy, Juan Lopez, Heroina Malumay, shoutout. Good morning sa inyo. Yuki Maki, shoutout, thank you. Biruin nyo ang siste eh. Ako daw ay pakawala ng isang Chinese. At may utang daw ako sa kanya. Ano ba talaga totoo? Totoo. Kaibigan ko si Brenchong. And suddenly, hindi ko lubos maisip, nung nakulong ako, tinarantado niya ako. Wala akong personal na galit sa kanya. Kaibigan ko yan eh. Sa lisensya ko nga eh.
makikita mo, in case of emergency, ang kukontakin si Brento. Oh, baka sabihin nyo, joke-joke. Kaya no, in case of emergency, ang hahanapin si Brento. Grabe, di ba? Ganyan kami ka-close. At nagtaka na lang ako, nung nakulong ako, bakit? Sasa, good morning. Ito, naririnig nyo mula sa akin. And this is the truth. Unahin natin, let's talk about Legrand. Okay. Lumapit sa akin si Bernard. Sabi niya, pare, meron binili ang kumpanya ko. Mega World, buong 35th floor. Baka interesado ka. Eh, sap-sap ng buhay ko yan. Wala mo ang problema. Sabi ko, sige, tignan ko. March 18, 2018. Yung tahan ko yung Legrand. Raw. Yung buong 35th floor, raw. Yung sabi niya, pare, binili ko to ng kumpanya ko to ng 400 million. Yun ang sabi ni Bernard sa akin. Habang tinutur niya ako doon sa buong 35th floor, malaki. 1,021 square meter. Buong 35th floor. So, turo, as in wala, Russia, walang divider, wala, haligi lang ng buong 35th floor. Sabi ko, pare, nasaan dokumento? Napakita ko sa'yo, mamaya, pag-uwi natin, sabi niya. That is March 18, 2018, I'm talking. So, umuwi kami, pinakita niya yung, ito yung binayaran ko kay Mega World, sabi niya, 12 years ago. Sabi niya, andun, may pirma-pirma. So, 400 million something talaga. Yung value nung buong 35th floor. Penthouse ho yun, buong 35th floor. 1,021 square meter. Ang laki nun. So, anong kasunduan natin dito, pare? Pare, ikaw na magpagawa. Morning. Morning. Ikot muna kayo rito. Mag-good morning muna kayo sa mga ang daming viewers eh. 1,000 plus. Morning. Morning. Ayan, okay na. So, mabalik ako. Sabi ko, anong kasunduan natin dito? Sabi niya, pare, 400 million yan, ikaw na lang ang magpagawa. Sabi niya. Ikaw na magpagawa, pagawa mo lahat, hati tayo. Tumawag ako ng engineer. Sabi niya, boss, mas mahal ang interior kaysa sa halaga ng unit. Okay. Hindi ko sana ito i-open up kasi sabi ng abogado ko, hahabulin mo yan, hahabulin natin yan. Okay. So ito ko, sabi niya, sabi nung nakausap ko na engineer, sabi niya, boss, mas mahal ang interior, sabi niya. Kasi raw yan eh. Kung ang unit nabili mo ng 5 million, pag pinagawa mo sa loob yan, mas mahal. Kung mga 6 million, gagastos ka, 7 minimum. Mas mahal ang interior, ang finishing. Sabi niya, kaysa sa halaga ng unit, lalo na kung ipo-fully furnish mo. Kung nakita niyo ho yung Legrand, yung pinaglalaybang ko nung ako'y hindi pa nakulong, materials puertes po yun. So, ang sabi, ang budget daw, mga 450 rin million. Naghanap ako ngayon ng ibang gagawa.
na medyo mura-mura. Ngayon, sabi ko pare, ang protocol ni Mega World, hindi ka pwedeng pumasok pag wala yung pangalan mo as proof of ownership. Sabi niya, pare, hindi, pipirma ako. Ayun na nga, eto, gumawa ngayon siya ng sulat. Nakanotaryo yon na I, Bernard Chong, the chairman of this company, own the property in Legrand, 35th floor, blah, 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 with title number, blah, 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 in Mega World. May papel yon na pirmado ho niya sa akin yon. Sa abogado ko na po ngayon. Sabi niya, here comes to agreement with Francis Leo Marcos na siya ang magpapagawa ng interior at hati kami. Kapag naibenta namin, hati kami 50-50. Kaming dalawa na may-ari. Pirmado niya yun, notaryado yun. And then sabi ko, pare, hindi to tatanggapin ng Legrand. Gumawa pa siya ng personal letter sa Legrand, sa admin, para papasukin ako. Darating dyan, I, Bernard Chong, company. Tapos chairman, Bernard Chong. Darating dyan yung aking co-owner ng 35th floor na si Francis Leo Marcos para mag-construct. Kaya yun yung unang dalawang papeles na ginawa na notaryado yon. So, pagdating ko sa admin, pinakikigay ko yung papel, pero may advance na pala na papeles na pinadala si Bernard doon sa admin. Bago pa ako dumating, bukod doon sa dalang papel ko. Ay, sir, kayo po pala yung may-ari, sabi ng admin. Ang admin dyan si Lynn. Okay? Eto, Lynn, kung nakikinig ka rin, hindi mo pwedeng itanggi to. Okay? Okay. So, umakyat na ako. Nagharap ako ng mga engineer. Nagharap ako ng architect, dalawa. Yung architecture, isa ako sa mga nag-design. Sabi niya, boss, magkano ang budget dito? Sabi ko, Yuchenko yung architecture ko engineer. Sabi niya, boss, roughly mga pwera ang furnitures, mga 200M. Sabi ko, kasama na ba dyan lahat? Paint, pintura, lahat. Sabi niya, boss, kurtina lang ang wala, lahat kasama na dyan, wiring, lahat, pati mga aircon. Biruin niyo po, ang aircon niya, 42 na 5 horsepower na ceiling. Ganong karami. 42 na aircon ceiling, kasama doon, include. So, nagsimula na yung construction. And then, tumawag ako, sabi ko, mahanap ka ng kontrata ng mga built-in cabinet niya at saka yung mga kama, etc. Lahat. So nakakita kami, Rachel ang pangalan. Ang kontrata ko, 40 million. Pero mo, built-in cabinet, 40 million. Grabe, nasa akin yung lahat ng papeles niyan. Built-in cabinet ng Legrand, 40 million. Kasama, that includes kama, sofa, puwera carpet. So bukod pa yung carpet, bukod pa yung chandelier. Ang chandelier ho niyan, 720,000 ang isang pirasong chandelier. 24 chandelier ho yung nakalagay dyan. At ako mismo ang namili ng chandelier dito sa may Rojas, sa may malapit sa Balintawak. Doon sa, ang pangalan nun Aristocrat. Nasa akin ho lahat na resibo niyan. And then the construction start going on. Sabi ko, gusto ko mabilis. Sabi ko sa construction. At ang nag-construct niyan, ang isa sa mga foreman is si Kagawad Allen Salak. Natauhan ko, at tauhan namin ni Bernard na ngayon ay nasa akin na. Yung kung maaalala niyo yung vlog ko sa Facebook mo, nandun si Allen Salak yung mag-asawa, nasa bahay ko. Ayun ho, Kagawad ho yun ng Arayat, Pampanga. Isa siya sa mga foreman doon. Liliwanagin ko lang ang mabuti. So, the construction start moving. Sabi ko, bilisan, double time, dodoblihin ko bayad. Mabilis lang. So lahat to, every time na may darating na supply ng semento, buhangin, tiles, carpet, bayad ng pangalan ko ho nakalagay, hindi pangalan ng Legrand, hindi pangalan ng kumpanya, Francis Leo Antonio Marcos ho, ang pangalan. Tingnan mo viewers ko ilan. Uy, shoutout sa 1,700. Ulitin ko po lahat ng resibo ng bato, semento, lahat, wiring, lahat, bulb, lahat. Pangalan ko ho, Francis Leo Antonio Marcos. Okay. Eto na, natapos na yung construction, nagawa na yung interior. Sinimulan ko na siyang paglayban. Ngayon, lahat ng PLDT,
tubig, kuryente, lahat ng juice, hindi ho nakapangalan sa kumpanya. Ang billing name, nakapangalan Francis Leo Marcos. Okay? Okay? O, Eye in the Sky, wala kang karapatang mag-comment dito. Okay? Makinig ka lang dyan sa kwento. Putang ina mo, wala kang karapatan. Okay? So, yun ho. Sa akin ho lahat yan. At nasa abogado ko na. Doon sa magsasabi na putang ina nila, na ako ay tauhan at may utang ako kay Bernard, baka ipakain ko sa kanila itong resibong hawak-hawak ko at kung ganong karami yung inutang niya sa akin na pirmado niya. Kaya ikaw pare, bilinan mo yung mga tauhan mo, yung mga kabit mo, dahan-dahan sa pagkalabas ng fake news. Baka ako'y nakalaya na, ikaw papasok ka pa lang ng kulungan pare. Walang-walang yan. Pasalamat kayo, pati sa mga kamag-anak mo. Pasalamat sila, wala akong personal na grudge sa kanila. Dahil the sins of the son could not be inherited by the father, nor the wrongdoing of the father could be inherited by the son. So, wala akong galit sa pamilya mo. Sa'yo lang at sa mga kabit mo na nagpapalabas ng fake news about me. Okay? So, yun po. So, construction is na okay na. Doon na ho ko tumira. Kung makikita nyo ho yung Legrand, nahahati po yan sa dalawa. Equal na equal. Yung Charlie at Alpha. Okay? Hinati po namin sa dalawang pasik yan dalawang wing. West wing and south wing. West wing and east wing. Yung east wing, akin ho yun. Nakalagay doon yung mga litrato ko, lahat akin. Kung ano yung itsura nung West Wing, nung East Wing, ganun din ho yung itsura nung West Wing. Including pictures frame, parehong equal. Kaya nga ho, kanya ang West, akin yung East. Yun ho yun. So sabay ho ka namin pinablessing yon, okay na. Yun. At syempre, wala naman ho kaming naking problema until such time na nakulong ako. Yung pala, nung nakulong ako, pinagpaplanuhan na nila kung paano ibebenta yon. Dahil ang alam nila, hindi na raw ako makakalaya. Dahil yun yung sabi nung kaibigan niya. May kaibigan nung NBI yan, si Bernard. May kaibigang NBI yan. Sinasabi kay Brenchong na hindi na makakalaya yung ano mo at ibenta mo na yung mga property niya na nasa control mo. Ganun ho nila ako winalang niya. Nakalaya ako ngayon. Ano ibig sabihin nun? Hahabulin ko yan. Huwag kayong mag-alala na sa mga abogado ko na lahat ng pipirmahan mo. Lahat, pati mga utang mo 10, 5 milyon, 20 milyon na pinirmahan mo sa bahay, andun lahat sa abogado ko. Wala kang ligtas to. Ayan. So, yan ho ang sakit lang ho biruin nyo, pinakulong nila ako. Alam nyo, ibinenta nila nang wala akong nalalaman. At ang masakit pa ho nito, 30 days pa lang ako nakakulong, pinaalis nila yung mga tauhan ko, including na ho si Beth De Leon, yung ASEC ngayon ng DILG. Siya po ang sekretary ko, pinaalis nila. At ang sinabi, i-close daw dahil wala pa si boss. Tinawagan ako ni Bernard sa kulungan. Sabi niya, pare, baka mawala yung mga frame dito na mamahalin, yung mga MLD-PIC na frame na pinagbibili natin, pati yung mga gold plate, baka mawala. I-close ko muna to. Ilipat muna natin ng ibang office yung mga tao mo para paglabas mo, balik ka. Para masecure lang natin yung property mo kasi mukhang magnanakaw tong tao mo, lalo na tong Yama. Yun ang sabi mismo sa akin ni Brenton. So ako naman, syempre, nasa kulungan ako, hindi ko naman iniisip na tatagal ako ng napakahabang panahon na magdudusa ako sa kasalanang hindi ko naman ginagawa. Di pumayag ako. So napilitang umalis sila, Beth. Pinagtabuyan, tapos ang kwento pala ni Beth, pinagtabuyan sila na parang aso. Ano ka ngayon, Bernard? Pugante. Si Beth, ano ngayon, yung pinaalis mong tauhan ko? ASEC ng DILG ngayon. Diba? Tingnan mo, ang mundo, gulong ng palad dyan. Diba? Yung sekretary ko na pinalayas mo, dahil meron ka palang motive na ibebenta mo yung Legrand,
Ngayon, ano na? ASEC ng DILG. Hindi basta ASEC. Pangalawa kay Ben Harabalos. Diba? So, ayun no. Ito, ayaw ko na sana itong sabihin eh. Kasi nga ho, pinailan na ng kaso ng abogado ko na kiniklaim na namin yung aking mga pag-aari. O, tapos ang sinasabi ng mga kabit mo, putang ina, pineperahan kita, tarantado ka, pare. Ikaw ang maraming inutang sa akin. Tsaka hindi mo pa ako napakain, Bren, kahit isang beses. Ha? Ikaw, 2 taon mahigit tayo magkasama, araw-araw 3 beses tayong kumain isang araw. Ako lahat ang nagbabayad ng kinakain mo, buwa ka ng ina mo, kaya wag kang Alam ko naririnig mo to. O kung totoo, pasinungalingan mo to sinasabi ko. Kung hindi totoo to sinasabi ko, pasinungalingan mo. At pasinungalingan ng mga kabit mo. Diba? Winalang yan nyo ako eh. Napakabuti kong tao sa inyo eh. Pati ang katulong mo, nako. Puta, binilang ko ng bahay worth 3 million. No? Siya pala nagpakalat ng fake news tungkol sa akin, yung Michelle Abadies na yan. Pati yung aso ko, ninakaw niya, kinuha niya. Si Caramel. Diba? Oh, naglabas kayo ng fake news na sinabi nyo, matino yung amo nyo. Ha? Ikaw, Michelle, ha? Oh. Sinira nyo ako. Ha? Oh, ngayon, ako, nakalaya dahil inosente ko. Yung amo mo, papasok sa kulungan. Ano masasabi mo ngayon? Diba? Akala nyo mananahimik ako? Sabi ni Animo Angel sa lupa, ko, nabanatan ko kasi noon si Bernard. Buti na lang, binanatan mo, Animo Angel. Oo, yun yan. Oh, marami kasing kabit yan. Oh, yung mga kabit niya nagpahamak sa kanya. Oh, maaaring yung kabit niya, sila yung nagsulsol. Oh, maaaring ganon, yung mga nakapalibot sa kanya. Pero ito lang masasabi ko pare, wala akong personal grudge sa'yo. Naging mabuting kaibigan ka sa akin, pero naging masama na rin. Okay? Ang sa akin lang, lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng mga property ko na pinagtuluan ko ng pawis, hahagipin ko lahat siya pare. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Pare, hindi ako kagaya mo, bilyonaryo ka. Pero hindi ko alam kung saan galing ang pera mo. Maaaring sa kumpanya mo na sinasabi na Tim Horton at World Balance. Okay. Pero alam mo pare, marami tayong video. Pinuntahan natin lahat ng mga pag-aari ko. Yung pera ko na hinihiram mo pare, hard-earned money yon. Kinita yun sa Plaisdaan, sa mga lupain ko sa Isabela. Kinita yon. So hard-earned money yung akin. Pinagtuluan ko ng pawis yun. Halos masunog yung mga balat ko nun sa init ng araw. Halos magpaltos-paltos yung katawan ko sa tubig alat pag nagbibreed ako ng bangos at nagpapakain ako ng isda. Halos magkanda uka-uka yung mga kuko ko pag nasa Cagayan ako para makapagtanim ng palay. Halos madiktaan yung mga mukha ko sa tulo ng mga dakta ng mangga para magkapera. Ganyan ko hinahanap yung pera ko. Halos magkanda paso ako ng nitric acid para makapag-separate ng ginto sa copper. Ganyan ho. Hard-earned money ho yung akin. Lahat ng hanap buhay pinasok ko. Hindi ko ho yun ipinagdamot sa tao nung kinailangan ng Pilipinas yung tulong ko. Pero ang masakit ho sa akin kasi, yung in-establish ko na para sa akin, okay, ay winalangya ako ng taong tinuring kong higit pa sa kapatid. Ray Partas. Tarantado, bawal ka mag-comment dito.
Oh, bawal ang mga bobong katulad mo rito, tarantado. Bobo ka. Mm. 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 Oh, shout out kay Zaza, kay Ma'am Jaja Cap, at sa inyo lahat. Ayan, sinabi ko lang sa inyo yung yung aking sentimento. Kaya hinahamon ko yung mga kamag-anak niya na kung hindi totoo yung sinasabi ko, pasinungalingan nyo. Para pag nagharap-harap tayo, ipakakain ko sa inyo itong mga pinagpipipirmahan ng anak nyo. Pinagpipipirmahan ni Bernard. Sabi ni Joby, ni Bergie G, you are the one against many. Hindi ka nila kaya. Malamang, God is with me. Diba? Ay, Ma'am Jaja Cap. Shout out sa 2,000 plus na nanonood ngayon. Rosemary Kulaway, shout out. Bernie Jugar, shout out. Sabi ni Jay Raso, we support you, sir. The truth will come. Those who judge you will be judged. Mga sagad sa buti, kasinungalingan, binabato sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless. Thank you, Jay Rasco. Oh, grabe ho. Pinahirapan nila ako. As in, nakakulong po ako ng mahabang panahon. Nagdudusa ako sa loob ng kulungan sa kasalanang hindi ko ho alam. Opo. Sabi ni Marty Cordero, hindi ko nga alam kung paano i-recover yung account. Nag-appeal na ako eh. Walang nangyayari. Okay. PM mo si Bon. Ayusin nyo kung gusto nyo. Pero hindi ako interesado na kasi. Sa mga account lang yan. Di mag-create ako ng account. May bago akong account ngayon. Eh di yun na lang ang suportahan nyo. Okay na yun. Hindi ko na kailangan nung 1.6 million ano na yun. Alam mo, katulad nun, bago yung Facebook ko. Pero kita nyo naman, 500,000 views agad yung ibang mga post ko. Means, I don't need ng mga ganong... It a manifestation that people are looking for me. Carla Memoracion, shout out. Saza, madaming nagdunong-dunungan at naniwala sa kasinungalingan. Sila din ang gumawa. Yes, Saza, totoo. Saza, ayoko sana itong sabihin eh. Kaya lang na-ignite ako kahapon dahil nakita ko dito sa comment section isa sa mga bet ka ni Bernard na natanda ko yung pangalan. Kaya inupakan ko na. Sabi ni Bergie G, very guarded of who you trust. Madami salbahe sa environment. Oo. Siguro pinagkaloob ng Diyos na mapasok ako sa kulungan, na makakulong ako, in the purpose na hindi ako yung, dahil nagkasala ako, hindi ganon. Siguro in the purpose na para malaman ko pa, for me to be able to say the word that I already walk all walks of life. Sabi ni Ma'am Jaja Cap, ngayon lang po ako na tulog ng late kasi baka mag-live ka po. Pasensya na po sa iba mong mga live kasi madaling araw po dito. Replay lang po palagi. Sorry po. Thank you, Ma'am Janet Kapinid, Ma'am Jaja Cap. Maraming salamat sa iyong 50 sterling. Puta, mahal to. Basher, 50 sterling is equivalent to 70 US dollar to. I love you, Ma'am Jaja Cap. Shout out sa palangga ko kay Chilitita. Balita po sa Parisan, hayaan nyo muna ho yung Parisan, no? Kasi nagbigay na ho ako ng perdo sa mga tao ko. Eh, mahirap naman ho simulan sa bangketa yan. Pwesto ho ang nahihirapan kami. Yung budget meron na, nakaseparate na. Kaya sila Egay Irishi na ho bahala dyan. Sabi ni Gero Castro, Idol FLM. Sabi ni Beach Walker Master, Idol pa shout out ulit.
Kahit anong mangyari, idol pa rin kita from Birmingham, United Kingdom. O shout out to sa mga beach master natin dyan, yung mga lifeguard natin dyan sa Birmingham, United Kingdom. Sabi ni Beach Walk Master. Oh, shout out sa inyo. Ayan o, di ba? Napakasakit ng ginawa nila sa akin. Pero eto naman, makinig ka kung sino ka mambet ka ni Bernard na nang nagbabash sa akin dito sa comment section. Makinig ka. Ako nakalaya na. Yung bet ka mo, papasok pa lang sa kulungan. Huhulihin na yun. Diba? King Katana. Uy, may nagpalipad dito si King Katana. 7.99. 8 ZAR. Hindi ko alam kung ano yung ZAR. Ano yung ZAR? Yeah. Saudi Arabia Real. Aba. Jigs, Boss Idol, pwesto ba need mo? Sa Paresan. May binibenta ako, Idol. Doon sa malapit sana doon mismo sa sa Senate. Ang gusto ko malaki, tapos merong may mga garahe. Sabi ni Franklin Deo Magiting, tulang naman yan. Matitiklo ulit o worse, baka maganer na. Anong matitiklo ulit? Franklin Deo Magiting. Magiting ka ba? Halika putang ina mo, ikaw ang igaganer ko, tarantado. Bawal ka mag-comment dito. Maganer na ulul mo. Ikaw, mamamatay ka na mamaya, atakihin ka sa puso, tarantado. Pero hindi ko ipapanalangin na mamatay ka. Ipapanalangin ko na humaba pa buhay mo para araw-araw ka mai-stress pag nakikita mo ko, putang ina mo. Sabi ni Zaza, Joby, neighbor mo pala si BC. Ang lapit mo sa Beverly Hills. Yes, nandiyan siya sa Beverly Hills. Updated kasi meron akong tao sa US si Jay Tulon. Leak recorder ng phone call. Bobo. Lumayas ka rito. Makinig ka lang, bawal kang mag-comment. Mamamatay na kayo sa inggit. Eto pa isa. Bawal kayo mag-comment dito. Prince TV, na-time out kita ng 10 seconds ha. Sorry, nagkamali ako ng pindot. Ayan o yung totoo niyan. FLM lang sa kalam. Mahal ang bansang Pilipinas. Ba't kasi ayaw mo ipaliwanag yung voice leak? Tarantado. Humihingi ako sa kanya ng pera. Kahit nga 300,000, di niya ako nabigyan 'Di ba? Ang narinig nyo lang kasi, yung talagang kailangan ko ng pera. Na ni-record ni Balye ng putang inang yama. Yun. Nung dayokdok na babae na yun. Record leak. Eto, halika, magpakita ka sa akin, ipakakain ko sa iyo yung papeles. Hard copy. Kaya makapag-comment ka lang. Uy, mag-almusal ka muna, putang ina mo. Hindi ka pa nag-aalmusal. Putang ina, mag-almusal ka muna. Nang magkalaman ng hangin yung utak mo, nagagamunggo, na hindi naman puro malauhog yan laman ng bungo mo o kininam. Asartala mga puta. Ilocano 88 kapag nalalaman, makinig ka lang, bawal kang mag-comment. Sabi ni Marty Cordero, iban mo yan si Puginius. Alam mo,
Gonggong lang ang naniniwala dyan. Hindi yan food genius, food bobo yan. Oo. Eh, wala na may ibang content yan eh. Ang content lang niya, kukunin lang yung ano ko, ganto. Eh, putang ina eh. 4 years na yung content niya, paulit-ulit eh. Ewan ko sa inyo. Bobo lang na katulad niya naniniwala sa kanya. Ayun yun. Pero kahit anong gawin niya, yung mga supporter ko, wala siyang makukuha kahit isa. Ah. Sabi ni idol ko dyan, hindi kanila kayang pabagsakin. Dahil sa hirap at pagpapagod at pagsisikap galing. Yes. Don Vincent McLean, karnaping din pala. Yes. Tama ka. Yabang mo naman. Mas mayabang ka, bawal ka mag-comment dito. Hindi ka pwedeng mag-comment dito. Yung mga impactang katulad mo, Kevin David, ay bawal dito. Makikinig lang kayo, wala kayong karapatang mag-comment. Shoutout daw, sabi ni Casper Saranya. Bon, kontakin nyo nga to, si Casper Saranya. Si Ingkong. Yung nagpunta sa bahay dati. Tao ko yan eh. Pagbantayan nyo na lang sa garahe. Yan lang. Sabi ni Angel Ducks, believe in yourself. Take on your challenges. Dig deep within yourself to conquer fear. No, I have no fear. Sabi ni YouTuber Colossus, hot car daw po yung kainin yung luma. Ulol! Ikaw nga, kahit bisikleta wala, putang ina mo eh. Bawal ka mag-comment dito, gago. Hot car. Tarantado. Paano naging hot car? Paano naging hot car? Ako nga mismo nagdala sa HPG. Bobo. Sabi ni King Katana, madaling araw dito sa Jeddah, still watch you. Shout out kay King Katana at sa lahat ng mga co-worker mo dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Mabuhay kayo. Shout out kay Venus Benavista. Sabi ni Casper, boss, lusaw na mga basher sa Cavite, mababait na sila. Wala akong pake. Zaza, basta happy na kami na nasa laya ka na, idol. I don't watch your basher anymore. Stress lang. Oo nga, at saka hindi. Nilalamon nila lahat ng sinasabi nila about me. Shoutout kay Janice Pascua, Odette Visitacion, Julius Jao, at saka kay Tek Kyatot, kay Ate Tess, FLM Canada. Shoutout. Okay. Diba? Benji Villanueva, naimbag nga bigat, sir, from Sambo City. Helen Cervantes. Shoutout, idol. Alan Balmes Perez from Lipa, Batangas. Shoutout. Jonathan Campos, shoutout. My tatay, shoutout. Janice P. Okay, mabuhay kayo at yung buong mong pamilya. Remy Cudo, shoutout. Cramor, shoutout, idol. Romark Bais, shoutout. So yun lang at least nasabi ko lang yung aking saloobin. Mga basher, mag-almusal muna kayo bago kayo mambash. Para kahit paano magkaroon ng laman yung inyong sikmura, para mag-circulate yung oxygen sa utak nyo, para yung gagamunggon yung utak sa napakalaki yung bungo ay magkaroon ng substance, hindi naman puro malauhugan laman. Para maging malakatad naman yan. Lea Weda, Remy Cudo, Venus Benavista, Enrico F. Lemlen Marquez, shoutout sa inyo. Roxy Cocktail, basta ingat po Sir FLM. Salamat. Gotcha Cristel, okay. All for one for all, pa-shoutout, idol, okay. Pongs TV, pa-shoutout, idol. J. Lord Salcedo, okay. Touch Me TV, all for one, okay. Aida Mendoza, Granny Bear, shoutout.
Louis Tamps Jr., shout out. James Bisperas, Doy TV Vlog, Michael Luna. O, nakita mo? Ganong karami yung viewers ko. O, di ba? Juliet Bautista, Arwin Flores. So, yun o. So, challenge ko lahat ng kamag-anak mo, Bernard. Kasama ka na. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, pasinungalingan nyo. Para pag nagharap-harap tayo sa korte, pakakain ko sa inyo itong mga pinirmahan mo. Yes. Alright. So, I've done my breakfast. And I love you all. Kumita na naman ako ng $100. Simpleng-simple lang. O, Basher, baka naman may mapapahabol pang magpalipad dyan. Sasa ha, I miss you, Sasa. Wala na yung aking Sasa yung aking Facebook yung malaki. O, wala na So, I miss talking to you with the messenger. Angel Dax, shout out. Fear is important to recollect yourself and fight even harder if there is a chance. Bergigi, thank you. Ma'am Janet Kapinit, shout out. Okay. Shout out sa lahat ng Pilipino Family Club International at sa inyong lahat. Okay. Don Vincent, Vincent Sendanya, shout out din. Oo. Gerard Tinana, shout out. Ma'am Josie ng Canada, shout out. Sabi ni Foods Travel, inabuso po ang kabaitan nyo. May balik yan sa kanya sa ginawa niya sa inyo. Mababalik lahat ng mga kinuha nila sa inyo. Opo, halos ibinalik na nga ho ng Diyos lahat Kaya naman hindi ako nagsasawang ipagpatuloy ang aking pagiging humanitarian advocate. Shout out kay Sion Chua, Mix Gold, Elden Inyon, Nick Pilar, Clint Lore, Joseph Cesar Rafil, Jaime Herao, Boys of Airdrop, Israel Lax, Rapi Argasa, Aida Mendoza, Casper Saranya, Pongs TV, Matris Domingo, Happy Fernandez, Mami Chupi Vlog, Tata Dison, Israel Lax, Tikyatot, shout out, The Center Liner, God will bless you, boss. Isa ako sa mga natulungan mo, boss, nung pandemic. Maraming salamat po. At nakakatuwa po na may nakakaalala pa sa naitulong ko nung mga nakaraang panahon. Joby, Bergigi, shout out. Sa pag-uwi mo next time dito, hindi na ako papayag, di tayo magkita, ha? Dima, Laina Salmo, Aida Mendoza, shout out sa mga FFCI dyan sa Cordillera, Pibia Guway, Joseph Wanden, George Luna, Marian Dongkis. Don Vincent McLean, boss, pwede mong ipa-invalid sa korte ang pagkakabenta ng lingran. Pwede, ginagawa yun ng abogado ko. Lovely Bird's Nest, shout out. Okay. Mabuhay po kayo and see you later. I love you guys.